Okay. Hello, good morning. Welcome back to my channel. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga viewers kasi umabot tayo ng almost 700,000 na viewers mga kaibigan. Hindi ko akalain nga baguhan pa lang tayo nagbablog mga kaibigan. Nandyan kayo palagi suporta sa akin. At saka almost 13,700 subscriber na tayo mga kaibigan. Salamat sa patuloy ng pagsuporta sa ating mga video. Ito ang dahilan mga kaibigan bakit matagal-tagal tayo nakapag-upload mga kaibigan, kasi hindi tayo mag-upload mga kaibigan na masaya lang ang oras niyo mga kaibigan sa pagpanood sa aking mga video na wala kayong tips na mapupulot mga kaibigan. Ito ngayon ang aking ginagawa, nagsisiling tayo dito. Ang ginagamit nating siling juice mga kaibigan, kahoy. Baka magtanong kayo sa akin bakit kahoy ang ating ginagamit at saka plywood ang ating tiratap-tap mga kaibigan. Para sa akin mga kaibigan, itong kahoy matibay ito kasi nakapresya mga kaibigan sa magkabilang wall mga kaibigan. Ito, kapresya at matibay siya kahit maglambitin pa tayo dito mga kaibigan. Kapag gumagalaw siya mga kaibigan, ang ating bahay hindi siya basta-basta makukulaps kasi matibay ang kahoy natin ginagamit. Isa-suggest natin mga kaibigan sa inyo nga mga kahoy kahit pa hindi lalagyan ng sulignum. Yung Gibellina mga kaibigan, magtatanim lang tayo ng Gibellina. Kapag wala kayong tanim, pwede kayong bumili mga kaibigan kasi hindi ito bubukbukin. At kung hindi plywood ang inyong gagamitin mga kaibigan, pwede naman hardiplex sa kahoy gagamitin kapag kahoy ang isiling juice niyo mga kaibigan. Unang tips ko sa inyo mga kaibigan, kapag magsisiling tayo, kailangan ito lang ang height mga kaibigan ang ating gagawin. Lalapaw ng konti siyang uluhan mga kaibigan. Parang hindi tayo mahirapan pag tap-tap mga kaibigan, hasta sa pagpapako mga kaibigan. Kasi kapag wala pa kayong alam mga kaibigan, mahirapan tayo kung saan tayo mag-umpisa. Pakita ko sa inyo mga kaibigan kung saan tayo nagli-layout o ano ang ating ginagawa dito mga kaibigan. Baka sa sunod, mayroon tayong project na metal paring mga kaibigan kasi bahay ko man lang ito mga kaibigan. Ito ang aking ginagamit. Pakita ko sa inyo mga kaibigan kung ano ang paggawa sa metal paring. Actually mga kaibigan, mayroon man maraming nagbablog na metal paring ang ilang ginagawa. Pwede naman kayo manood dito sa kanila mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, ito lang muna kahoy ang aking ipakita sa inyo. Simulan nating tingnan mga kaibigan kung ano ang aking ginagawa dito at pag-layout mga kaibigan. Sana huwag niyong ipupuruan, lalo na baguhan pa kayo, wala pa kayong alam mga kaibigan sa paggawa ng ceiling joist hasta pagpapakasya dito sa mga kantuhan mga kaibigan. Ito ang ituturo ko sa inyo. Kapag nagustuhan niyo ang aking video mga kaibigan, sana huwag ninyong kalimutan, isi-share naman ninyo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kapitbahay mga kaibigan kapag sila ay nag-umpisa pang magkakatintiro. Ito lang, simulan natin. Ito mga kaibigan, isa sa tips na ibibigay ko sa inyo. Kapag mag-ceiling tayo mga kaibigan, mag-kisame, kapag medyo hindi plain ang kahoy natin gagamitin, sinsukat mga kaibigan, ito ang advice ko sa inyo mga kaibigan. Linira natin ang isa lang ka-side mga kaibigan kasi tabingi siya. Yan, parang iwasan natin hindi masyadong baluktot ang ating paglalagay ng mga juwin sa ating kisame. Ito ang ating paraan na ibibigay ko sa inyo. Kahit isang side lang mga kaibigan, okay na to. Kasi dito natin ilalagay yung tap-tap natin na plywood. Ito mga kaibigan, pagkabit natin ng planer, panoorin nyo, may video ako na nag-flip planer ako kung ano ang purpose natin dito. Kasi kadalasan sa ibang mga kaibigan, hindi nilalagyan dito. Shout out dyan kay Jis Gasang, ang ating bagong kaibigan. Ito mga kaibigan, ito naglilibil kami dito sa paglalagyan ng ceiling. Ito ang isa sa mga tips ko sa inyo mga kaibigan. Kailangan mas
mataas ang ating level. Kailangan ang ating pattern mga kaibigan, naka-steady lang doon sa ating unang lilibilan. At saka kang Raul Palandangan, shout out din sa iyo kaibigan. Raimundo Sandoval, shout out din kita. At kay Rolando Roncalis, shout out din sa iyo. Shout out din sa iyo, X-Triple K, ang aking kaibigan vlogger. Ito mga kaibigan, ang concrete nails na ginagamit ko, itong bagong concrete nails dito sa amin, parang bronze, matulis siya. At kay Alejandro Rim from Quezon City, shout out din kita. Ang sukat natin dito mga kaibigan sa ating ginagawa is 389. 389 ang sukat natin mga kaibigan. Pagkatapos, minusan natin 244 kasi ang isang plywood mga kaibigan, 244 cm yan. Equals 145. Ang ginagawa ko dito mga kaibigan, doon natin sa sentro ilalagay ang ating plywood. I-divide natin ang 145 mga kaibigan. I-divide to 72.5. Doon natin ilalagay ang ating plywood. Ito na yun mga kaibigan, ang ating ginagawa dito, 72.5. Dito tayo naglalagay ng ceiling joist mga kaibigan. At saka dito ang isang plywood natin kasi pag ganun ang plywood natin. Ito ang ating ginawa paghati mga kaibigan sa ating paglalagay ng plywood. At saka dito mga kaibigan, hinati ko na to. Dito nag-umpisa ang isang plywood natin. Dito nakalagay sa sentro. Special carton sa may gilid mga kaibigan. Ito ang paraan sa pagliliak kapag magsisiling tayo. Ito, pakita ko sa inyo mga kaibigan. Anong advantage at disadvantage kapag kahoy ang isisiling natin mga kaibigan. Ito, tingnan nyo. Baluktot itong ating kahoy. Ang paraan natin dito mga kaibigan, ipagbabalance lang natin mga kaibigan ang lahat ng baluktot. Ito mga kaibigan, kahit na mag-isa lang kayo magsisiling, lagyan nyo lang ng pako dito sa ibabaw, pwede na mga kaibigan. Kadalasan mga kaibigan, magawa ko dito sa aming bahay kasi amin lang itong bahay. Ako lang mag-isa kadalasan mga kaibigan, lalo na hindi mabigat ang gawin. Gaya nito. Pero kapag patap-tap na tayo dito mga kaibigan, magkuha na tayo ng helper mga kaibigan. Kapag ganito lang, okay lang ito mag-isa. Hindi na yan malalaglag mga kaibigan. At kay Ryan Salas, shout out kita kaibigan. Ito mga kaibigan, ito ang ating marking. Kailangan masintro ito mga kaibigan. Ating kahoy na ilalagay. Shout out din sa iyo, Rene Panaligyan, ang aking bagong kaibigan. At saka sa ating amiga dyan, shout out din sa iyo, Sheila. Ito mga kaibigan, tapos na tayo nagparallel na kurma, magkukross naman tayo. Dito na tayo mag-eskwala mga kaibigan. Ito mga kaibigan, ito ang sinasabi ko sa inyo kasi baluktot po mga kahoy natin. Ang aking ipapayo sa inyo mga kaibigan, tips naman sa inyo. Ang lahat ng baluktot mga kaibigan dito side kasi magtutukod tayo dito mga kaibigan kapag mag-cross naman tayo dito. Dito tayo mag-umpisa, magtutukod tayo dito hanggang doon patungo mga kaibigan. Huwag natin kalimutan mga kaibigan kapag hindi magka-parihas ang baluktot ng ibigan pagkalagay, mahirapan tayo mga kaibigan pag tuwid mga kaibigan sa ating kahoy. Shout out din sa ating kaibigang vlogger na Pit Malo Official TV. Sana maraming suporta sa iyo.
Ito na ang eskwelado natin. Ito ang sentro natin mga kaibigan. Dito tayo nag-eskwela. Kapag maggawa tayo mga kaibigan ng ceiling joist, kailangan dito tayo sa sentro mag-eskwela mga kaibigan. Kasi kapag malapad ang ating sisilingan mga kaibigan, kapag mag-i-error siya mga kaibigan, dito mag-upisa, doon patungo, at saka dito mga kaibigan, hindi lumalabas dito sa ating ceiling joist mga kaibigan. Hindi iyon maiwasan mga kaibigan. Mag-i-error ang ating pag-eskwela mga kaibigan. Kapag dito tayo mag-umpisa sa gilid mga kaibigan, patungo doon, lumalabas ang ating plywood na ilalagay o hardiplex ba mga kaibigan. Kaya dito tayo sa gitna mga kaibigan mag-eskwela. At dito tayo sa gitna mag-umpisa na maglagay ng plywood mga kaibigan. Ito ang sikreto mga kaibigan. Ito mga kaibigan, tinuturo ko lang to doon sa batuhan na hindi pa alam mga kaibigan. Pero sa dito nga may alam ka na dito mga kaibigan, hindi ko to tinuturo sa iyo. Baka mag-criticize naman kayo sa akin. Na simple lang aking ginagawa, marunong na kayo dito. Ito lang mga kaibigan ang tinuturoan ko dito, yung hindi pa marunong. May nang magkaklaruhan tayo dito mga kaibigan. Okay na? O, tingnan nyo mga kaibigan. Ito mga kaibigan, ang ating ginagawa sa pag-eskwela natin. Mayroon tayong tansi doon at saka dito. Dito natin nilagay ang ating eskwela. Tingnan nyo, straight na. Baluktot to kanina mga kaibigan. Baluktot to. Tingnan nyo kung ano ang ating gagawin. Hindi na itong mabaluktot. Maglagay naman tayo dito ng tansi mga kaibigan. Lahat ito mga kaibigan, papakuha natin. Lagyan natin ang tansi. Para makita natin, makuha na atong ceiling. Kapag dito masunod, mahirapan tayo. Voyager Love TV, shout out din kita. Sana dumami ang mga subscriber mo. So mga kaibigan, ang ating tansi dito lang. Kasi ang sentro dito mga kaibigan dito. Oh. Pag susukat natin dito mga kaibigan, 54. I-plus lang natin dito mga kaibigan. Yung sobra. I-plus natin to 2 cm. Maging 56 na siya mga kaibigan. Ito. Matuwid na to mga kaibigan. Ito na, mga kaibigan, sentro na. Sa ating batang vlogger na si Rodel Apolinario, sana dumabi ang mga viewers mo. Ito mga kaibigan, halos balok to lahat ang nilagay natin dito. Ito ang sinasabi ko mga kaibigan, huwag niyong kalimutan na mabalance lahat ang baluktot mga kaibigan. Kung dito ang baluktot, dito lahat. Kung dito sa kabila mga kaibigan, dito lahat sa kabila. Tukod natin hanggang dulo. Ma-straight na yan mga kaibigan. Ito mga kaibigan, hanggang dulo, ito lang ang gawin nyo. Hanggang matapos tayo mag-cross join mga kaibigan. Ito na mga kaibigan, malapit na tayo matapos dito. Kahoy natin mga kaibigan, kadalasan baluktot to. Ito natuwid na mga kaibigan. Dahil mayroon tayong mga concept dito na nilagay mga kaibigan. Lahat ng straight na horizontal mga kaibigan, nilagyan natin ng tansi. At saka dito sa cross mga kaibigan. Baluktot ng konti mga kaibigan. Kapag magsusukat tayo mga kaibigan, malayo lang ang tansi dito sa straight. Ito lang ang gagawin natin mga kaibigan. Doon sa wala pang alam kung ano ang gawin sa pagsukat. Ipa-plus lang mo lang yung mga kaibigan. Ito. Mga 5 mm to mga kaibigan. Para matuwid ang ating tansi. Ipa-plus lang natin dito ng 5 mm mga kaibigan. Pagkatapos natin ilagay dito, matuwid na to mga kaibigan. Kung ano ang baluktot dito, ito lang ay ipa-plus natin dito mga kaibigan. Pagkakating natin. Straight na mga kaibigan. Kasi nagpa-plus tayo sa ating pagkating.
Ito lang ang ating gagawin para hindi tayo mahirapan. Kasi kadalasan na yun sa mating kahoy, hindi matuwid. Kahit magwabitin pa tayo dito mga kaibigan, ito katibay ang siling kapag kahoy ang ating ginawa. Ang sabi sa iba mga kaibigan, hindi raw matibay ang ating ginawa gawang bahay, hindi malaki ang puste mga kaibigan. Ito ang ipakita ko sa inyo mga kaibigan, ang mga juwiting ginagawang bahay, juwit sa ating hollow blocks. Binubuhusan natin mga kaibigan. Kahit hindi ito laking puste mga kaibigan, ating ginagawa dito, mas matibay siya mga kaibigan. Kasi kahoy ang ating siling mga kaibigan, nakapresto doon sa kabila hanggang dito mga kaibigan. At saka ang resultal dito mga kaibigan sa ating piling, walang putol ito mga kaibigan, naka-L siya. Dagko ang puste nga atong pagkahimuon, ligo ni siya kay naka-boxman nya, box niya ka-L siya, L ang atong kuan, ang atong bakal ligo ay na siya pag kuan nato. Ang ating splicing mga kaibigan sa ating bakal, kung nakita niyo sa ating pagpiling mga kaibigan, 60 cm hanggang makakabit doon sa ating vertical mga kaibigan. Ito patunayan ko sa inyo kung ano siya katibay ang ating ginagawa. Kasi kahoy ang ating siling, wala namang humatahatak dito mga kaibigan sa ating bahay ginagawa. Ang pako nga ginagamit natin mga kaibigan, 2 and 1/2 ito mga kaibigan, papako dito sa ating siling joist. At saka 3 pako ang nilagay natin dito, dito at saka dito, tatlo para matibay mga kaibigan. Ang kahoy natin ginagamit mga kaibigan, dinili na ito mga kaibigan, na kahoy hindi masyadong matigas at papako. Ito dinili na mga kaibigan, hindi ito bukbukin, hindi ito anahin, kahit hindi pa nyo lagyan ng sulignong, matagal ito masira at matibay pa. Ito ngayon, mag-wrap up naman tayo dito. Mayroon akong tip sa inyo. Kapag baguhan pa kayo mga kaibigan, parang hindi tayo malito sa pagpapako mga kaibigan. Kasi kadalasan sa iba mga kaibigan, mahirapan pagpako. Kasi walang marking mga kaibigan. Layout natin dito sa ating square mga kaibigan, ceiling joist is 61 by 61 mga kaibigan, centimeter. Parang hindi tayo mahirapan mga kaibigan sa pagpapako o malilito mga kaibigan. Magmamarking tayo dito. Ang marking natin dito 15 cm. Ito ang ginagawa ko kadalasan. Parang hindi tayo malito. Christopher Alcaraz, shout out din sa iyo at sa lahat ng taga Batangas. At ingat kayo palagi. At kay Danny Salvante, shout out din sa iyo kaibigan. At kay John Rubio from Los Baños, Laguna, shout out din sa inyo. Ito mga kaibigan, lahat 15 to mga kaibigan for 6 inches. At kay Binerbito, shout out din sa iyo kaibigan. Saka dito mga kaibigan, lahat dito 6 inches mga kaibigan. Parang hindi tayo mahirapan kapag magpapako na tayo. Tapos na tayong magmarking. Lahat ng marking dito tayo magpapako mga kaibigan. Kasi nakasintro to doon sa ceiling joist natin. Kahit hindi pa marunong ang yung kasama mga kaibigan na magkisame, kaya niya ito magpapako mga kaibigan kasi mayroon na tayong marking mga kaibigan. Mas madali lang siya. Ito, mag-layout naman tayo dito mga kaibigan kasi dito tayo sa sentro mag-umpisa mga kaibigan sa pag-cut natin ang ating plywood. Michael Kalayuna, kaibigan, shout out din sa iyo. Ito mga kaibigan, sa pag-umpisa natin dito, nakalayout ito mga kaibigan. Sana makita nyo
at hindi nyo na ma-forward mga kaibigan. Dito sa ating tansi mga kaibigan, dito natin nilalagay, pinakuha natin dito kasi ibabangga natin dito ang ating plywood. Ganun lang. Tapos, pwede na natin tatanggalin natin itong tansi mga kaibigan kasi tapos na tayong nag-layout dito. So, ito. Final na to diretso mga kaibigan. Ito lang kasimple mga kaibigan, kapag mayroon tayong marking, hindi tayo malito kung saan tayo magpapasok. Kapag wala tayong marking, mahirapan tayo kung saan tayo magpapako mga kaibigan. Ito lang kasimple. At kay Karudi Works Vlog, sana maraming manonood sa'yo. Dito naman tayo sa kabila. Marking naman tayo. Ganun pa rin. Dito sa kabila mga kaibigan, huwag nang markingin lahat kasi dito man ito tumatama na mayroon namang marking dito. Ito na lang sa cross. Saka dito. Kay Osmaro TV Official, salamat sa iyong panonood sa akin at sana maraming sumusuporta sa iyo. Kapag magpapako tayo dito, kailangan naka-straighto dito mga kaibigan. Kapako na una kasi parang hindi ikis-ikis ang ating pako at maganda tingnan. Kahit baguhan pa kayo magkakarpintero mga kaibigan, kapag ganito nakalinya ang iyong pako mga kaibigan, parang professional kayo. Kasi maganda tingnan. Baka magtatanong kayo sa atin, kagabi bang nagbuhat dito sa plywood mga kaibigan? Makapal ang plywood natin ginagamit. Ito, tingnan. Tatlo kami nagbubuhat ito mga kaibigan. 9mm. Ang kapal dito mga kaibigan. Kaya nagpatulong ako ng pagpabuhat ito mga kaibigan. Okay na mga kaibigan. Dito naman tayo sa gilid. Ito mga kaibigan, napansin nyo, hindi natin pinakuan dito. Kasi pakita ko sa inyo kung ano akong gagawin. Nga dali lang siya magkasya dito mga kaibigan. Kasi pag pinakuan natin dito, mahirapan tayo pagpakasya doon. Pakita ko sa inyo mamaya mga kaibigan. Sana hindi nyo ipopurwad. Makita nyo lahat ang mga ginagawa ko dito. Maraming tips tayo dito mga kaibigan. Ibibigay ko sa inyo. So mga kaibigan, huwag natin kalimutan, hindi pa natin ito ipapako at saka dito. Kapag mapapako natin dito mga kaibigan, mahirap pag pakasya mga kaibigan natin ilalagay dito na plywood. So
ang kanto natin, hindi na mahirapan ang mga pintor dito. Wala na lang tatapalan mga kaibigan. Kung gusto niyo matuto dito mga kaibigan, sa aking ginagawa, huwag niyong i-forward kasi tuturuan ko kayo mamaya paano to natin ginawa. Itong may alam na sa paggawa nito mga kaibigan, pwede na lang hindi manood hanggang dulo mga kaibigan kasi marunong sila. Kapag ikaw pa hindi pa marunong dito, tuturo ko sa inyo mamaya kung ano ang ating ginagawa dito na madali lang. Kadalasan mga kaibigan sa wall, hindi gaya nito. Ito mga kaibigan, kung mayroon mang maluktot dito, kunti lang, hindi masyado. Sa ibang wall mga kaibigan, lalo na hindi kayo ang nagpipinisin, malaki ang mga bako-bako. Mahirap kayo magkasya dito na hindi masyado malaki ang butas. Ito ang dahilan. Bakit? Pinasubraan natin ng 1 cm mga kaibigan, parang magpakagating pa tayo. Baka sabihin ng iba yan na marunong na matagal ito kasi magkakating tayo ng review mga kaibigan. Sa kanila na yun, hindi sila gumaya sa atin. Ito, ituturo ko sa inyo mga kaibigan. Kapag matutunan nyo to, parang professional na kayo mga kaibigan na magawa dito. Kasi pambihira lang makita nyo mga kaibigan. Kahit walang pintura ito, maganda siya tingnan. Kahit wala pa itong batak mga kaibigan, maganda siya tingnan. Hindi malaki ang puwang dito sa gilid mga kaibigan. Ito mga kaibigan, ito ang guide natin sa pagkakating natin dito para magkasya dito sa ating lalagyan nito ang pagtap-tap mga kaibigan. At saka papakuan natin. Ito ang ating guide. At saka dito. Ito mga kaibigan, bubabangga to dito ang ating pako. At saka dito sa kabila. Ito ang aking ituturo sa inyo mga kaibigan. Dito tayo lalagay ng guide. Ang laki nito mga kaibigan, ito ang ating nilagay dito. Pagkatapos na itong magkatito mga kaibigan, magkasya na to, kailangan mas malaki ng konti ang ating plywood na ilalagay dito para makakating pa tayo. Hindi fix mga kaibigan. Kapag mapifix natin, hindi na tayo makapag-adjust. Katingin natin. Ito mga kaibigan. Kapag ganito ang pagkagawa natin mga kaibigan, mas madali lang ito ipasok. Yun pa din mga kaibigan, kailangan lagyan nating marking mga kaibigan para hindi tayo malito kung saan tayo magpapako. Kailangan hindi natin malimutan. At hindi nahingilan mga kaibigan kasi matigas, kasi makapal itong ating plywood. Lagyan natin ng pambara doon sila ibabaw. So, papakuan na natin. Kapag mapakuan nyo na diretso, mahirapan kayo magsukat-sukat dito. Mas matagal gawin. Hindi pa magkasya mga kaibigan. Dito lang tayo magpapako mga kaibigan. Hindi natin papakuan muna dito. Kasi kapag mapakuan natin dito, mahirapan tayo. Palagi tayo magsukat. Kahit walang bata o pintura ito mga kaibigan, hindi na ito masama tingnan. Kung mayroon mang puwang mga kaibigan, hindi pa natin ito maiwasan. Wala mang perfect na gumagawa mga kaibigan. Hindi siya ganun kalaki ang puwang mga kaibigan. Mas madali pa siyang gawin. Ito mga kaibigan, kung mahirap ito ipakasya mga kaibigan, ipasok, mas mahirap nito mga kaibigan kasi magkakating pa tayo dito at saka dito mga kaibigan. Dalawang cutting dito at saka dito. Mahirap kung pakasyahin. Tuturuan ko kayo mga kaibigan para hindi kayo mahirapan dyan. Maraming mga karpintero dito mga kaibigan, dito sa amin, hindi pa marunong magawa nito. Kasi mahirapan tayo sa pagtuturo sa kanila mga kaibigan kasi hindi natin sila makasama araw-araw kapag magsisiling tayo. Kasi mayroon tayong ginagawang project mga kaibigan, hindi palagi ganito. Sa ngayon mga kaibigan, ang aking project doon sa aming probinsya, yung elevated tank mga kaibigan, mayroon akong picture, pakita sa inyo. Ito ang aking ginagawa sa aming probinsya.
Kasi doon ako nasayin sa water system mga kaibigan. Hindi ako plumber pero may experience naman tayo ng konti. Ano ang paglalagay ng water system. Itong elevated na tank mga kaibigan, na tangke, aking ipakita sa inyo mga kaibigan kung ano to katibay. Kasi mayroon tayong mga kaibigan na hindi maniwala na marunong tayong magawa na matibay na mga structural mga kaibigan. Mayroon akong premyo dyan kung sino ang makatumpak sa estimated na pang-scaffold natin dyan mga kaibigan. Kahoy man o tubo mga kaibigan. At kay Edgar Donwa rin, shout out din sa iyo kaibigan. Ito mga kaibigan, hindi ko sinasabi na susundin nyo ang aking ginagawa. Subukan naman ninyo kung ano to ka simple at kadali. At saka ka-quality mga kaibigan ang gawa natin. Ito mga kaibigan, kahit na maliliit na langgam, hindi ito kapasok dito. Panigurado ko sa inyo. Ulit-ulit ko itong ipakita sa inyo mga kaibigan. Parang hindi nyo malimutan mga kaibigan ang ginagawa natin. Baka pag hindi natin iulit-ulit mga kaibigan, baka malimutan nyo. At kay Pongswork, ang ating kaibigan vlogger, sana maraming sumusuporta sa iyo at manonood. Dito ang ating nilagay ng guide dito mga kaibigan. At saka dito natin i-release mga kaibigan. Kapag masyadong baluktot ang wall ng mga kaibigan, kailangan maikli lang. Pinutulit ko ito ipaalala sa inyo mga kaibigan. Shout out sa lahat ng aking viewers at saka subscriber. Ingat kayo palagi. Ito mga kaibigan, baka magsabi kayo, sayang to. Kasi sobra naman to mga kaibigan. Nilakayan ko na lang ng konti para hindi mahirap kakatingin. Dito, tapos na tayo nagsukat mga kaibigan. Dito na tayo magpapako. Kasi kapag hindi natin inilit-ulit ito mga kaibigan, hindi nyo matandaan. Ito mga kaibigan, kahit para sa akin maganda to. Kapag hindi maganda sa inyo mga kaibigan, huwag ninyong gayahin. Ito, makikita naman nyo mga kaibigan ang ebidensya. At subukan nyo kapag kayo na magawa mga kaibigan. Baka magsabi kayo mga kaibigan na camera tricks lang to mga kaibigan ang ginagawa ko. May lang subukan nyo. Mayroon man akong ideya na sinishare sa inyo mga kaibigan. Pag masubukan nyo, doon na nyo ma-prove totoo ba o hindi. Ito mga kaibigan, sa corner, ganon pa rin ang atong gawin. Tingnan nyo mga kaibigan. Kapag hindi kayo magsawa nito mga kaibigan, pag kahit inulit-ulit ko na to mga kaibigan, yan ang palang tandaan. Interesting kayo dito mga kaibigan na matuto. So mga kaibigan, tapos na tayo ang nagsiling at nag-tap-tap dito ng plywood mga kaibigan. Kung mayroon kayong mga kamag-anak mga kaibigan na nag-umpisa pa lang sa pagkakarpintero mga kaibigan, kung nagustuhan nyo ang aking ginagawa, pakishare naman sa kanila mga kaibigan. Parang makita nila, baka dito matuto sila sa ating ginagawa. Comment down below kapag mayroon pa kayong katanungan about sa ating ginagawa dito mga kaibigan. Ito lang, maraming salamat. See you sa susunod nating video.